Akin ang bata, Rosalinda. Hindi. Umiiyak na siya. Nasasaktan siya. Akin na. Ayoko! Ayoko! Sinasaktan mo siya. Akin na. Ayoko! Hindi niyo siya makukuha! Hindi niyo siya makukuha sa akin! Ibabalik ko siya mamaya, pero ibigay mo muna siya. Hindi! Tulungan mo ako, Fernando Jose! Hindi! Rosalinda! Ayoko! Hindi! Hindi niyo siya makukuha sa akin! Rosalinda! Rosalinda! Huwag mong palabasin, Fernando Jose! Harangan mong pinto! Alis ako dito! Kung hindi, baka mapatay niya ang bata! Aalis ako! Hindi! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Huwag mo siyang kunin! Rosalinda! Halika muna. Rosalinda! Hindi ko ilalayo sa iyo ang bata, Rosalinda! Ako ang mag-aalaga sa kanya! Gusto ko ako mag-alaga! Gusto ko ako mag-alaga sa kanya! Pero hindi mo kaya ngayon! May sakit ka pa! Hindi pa! Ibigay mo siya sa akin! Rosalinda! Ako nakakita Rosalinda! sa kanya! Ako nakakita sa kanya! Ibigay mo siya sa akin! Sige na, Rosalinda! Umalis na muna kayo ng bata! Ano Sige ko na! yan? Ano ko yan? Sige na, bilis! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiw Rosalinda! sabi! Akin na yan! Akin na siya! Akin na! Akin na! Akin na! Rosalinda! Akin na! Bakit mo siya kinuha? Rosalinda! Mahal ko! Kinuha niyo na naman siya! Mahal ko! Sigurado ako na pwede nating subukang idaan sa legal na proseso ang lahat. Ano bang binabalak mong gawin? Kunin ang bata sa baliw niyang ina. Hindi yun madali. Anong hindi madali doon? Sasabihin ko lang na nag-aalala ako para sa mangyayari sa pag-iisip sa aking apo. Isang krimen kung hahayaan natin ang bata sa pangangalaga ng baliw. Pagkatapos ang malala pa, mamamatay tao ang lola. Valeria, ano ko ba naman? Kapag lumaki ang bata sa hindi maayos sa kapaligiran, siguradong hindi rin maayos ang paglaki niya. Baka maging kriminal siya. Sigurado ako na hindi papayag ang psychiatrist na doon lumaki ang bata kasama ang kahit sino sa dalawang babaeng yon. Kaya magagawa kong kunin ang bata sa kanila. Ang anak ko. Kinuha na naman nila ang anak ko. Hinanap ko siya. Nakita ko siya. Tapos pinguhat ko. Hawak ko siya sa mga bisig ko. Tapos niyakap ko ng mahigpit. Niyakap ko siya ng mahigpit para hindi na nila makuha sa akin. Pero nakuha pa rin nila siya. Nakuha pa rin nila siya. Nakuha Walang pa rin kukuha nila. sa kanya. Sa'yo lang siya, Rosalinda. Sa'yo lang siya. Pero, kailangan mong kumalma para gumaling ka na. Hindi, wala na siya. Wala na ang anak ko. Wala na siya sa akin. Hawa ko lang siya kanina. Ngayon wala na. Nawala na. Mahahawakan mo din siya mamaya, mahal ko. Para patulugin siya, ipaghele, kantahan katulad ng dati. Nasaan ang anak ko? Saan nila siya dinala? Nasaan na siya? Mahal ko. Wala na naman siya doon sa hinihigaan niya. Kinuha na naman nila ang anak ko! Saan nila dinala? Nilayo nila sa akin! Mahal ko. Pinapangako ko sa'yo. Pangako makikita mo ulit siya. Mahal ko. Kawawang mahal ko. Anak ko, anak. Nandito lang siya. Anak, nandyan ka ba, anak? Anak ko, halika. Anak ko, tulog na. Tulog na, anak. Tulog na. Sobrang lala, Doktor. Gabi-gabi siyang laging ganon. Kinakantahan ng unan, tumatawa mag-isa. Hindi ako kinakausap at ayaw kumain. Pinagkakamalan niyang yung bata yung unan at hinihele niya. Nakakalungkot at kinakailangan niyo ilayo ang bata sa kanya. Kailangan naming gawin yon. Baka bigla niyang mapatay ang bata. Senyor Altamirano, mukhang isang bagay na lang ang magagawa natin. Ano yun, Doktor? Dalhin si Rosalinda sa ayaw at gusto niyo sa isang mental hospital. Hindi. Hindi pwede at hindi ako papayag. Kung mahal niyo ang asawa niyo, kailangan niyong gawin ang desisyon na yun. Dahil sa mahal na mahal ko siya, kaya hindi ko kayang gawin yun. Sa tingin niyo ba kaya ko siyang dalhin doon sa lugar ng mga baliw? Huwag niyo pong tawagin ganon. Kahit ano pang itawag ko, ganun pa rin yun. Lugar pa rin yun ang mga baliw. Wala siya sa tamang pag-iisip, Senyor Altamirano. Kahit na, Doktor. Ayoko pa rin.
Kahit na kailangang isaalang-alang ang pagiging agresibo niya? Tama naman po siya. Hindi na natin maibabalik kung ano man ang mangyari at baliwala na rin kung magrereklamo pa. Pag-isipan niyo, Senyor Altamirano. Pag-isipan niyo po. Dahan-dahan ako. Kapag humihip ang hangin, ihela ng duyan. Dahan-dahan anak. Opo. Opo. Ayan na. Sige na. Dahan-dahan. Dahan-dahan ako. Huwag ka na umiyak, anak. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Opo, dahan-dahan. Huwag mong ipakitang umiiyak ka, Fernando Jose. Baka magwala siya. Tayo na. Halika na. Tumahan ka na, mahal kong anak. Nakausap mo ba yung doktor? Oo. Doon ako galing. Ano raw ang dapat nating gawin? Ang sabi niya wala na tayong ibang pwedeng gawin kundi dalhin na si Rosalinda sa mental hospital. Gustong-gusto niya yung tubig. Baka paglaki niya, maging magaling na swimmer siya. Si Lucy. Wala siya dito. Si Marta, o yung tinatawag niyong Soledad, tinawagan ka kanina. Sana may magandang balita kay Rosalinda. Huwag ka nang masyadong umasa, Javier. Baka may sakit pa rin siya. Tingnan mo, kailangan pa nilang dalhin yung bata rito kasi muntik niya na itong mapatay. Anong problema, anak? Ano yun? Hindi pwede to. Hindi pwede to. Ano bang nangyayari, Lucy? Si Rosalinda, gusto ng doktor na dalhin na natin siya sa mental hospital. Pasok ka, Alfredo. Wala rito si Fernando Jose. Lumabas siya kasama yung bisita niyang si Gerardo. At yung anak natin. Naku, hindi maganda. Araw-araw palala siya ng palala. Nakausap na ni Fernando Jose ang mga doktor. Wala nang magagawa kung hindi ang dalhin si Rosalinda sa mental hospital. Pwede ko ba siyang makita? Sige, pumasok ka. Oo, anak. Ganyan nga. Tama yan, anak. Kumain ka. Kumain kang mabuti. Ano yon, Enriqueta? Sabi sa akin ng isang katulong, tawagan daw kita. Oo. May alam ka ba tungkol sa anak ko? Ang sabi sa akin ni Gerardo, malungkot daw ang anak mo. Ang payo raw ng mga doktor sa kanya ay wala nang iba kung hindi dalhin ang asawa niya sa mental hospital.